Good morning, good evening to all, to everyone. Kumusta po? Alejandro Bilga TV po ang iyong kaibigan. Today's video mga kaibigan, pag-uusapan natin para ba natin malaman na gold yung inyong alahas using nitric acid. By the way mga kaibigan, yung ating gold ay nakuha natin sa metal detecting activity ko. So mapansin nyo mga kaibigan, I guess ito po ay 14 karat or 18 karat. Ayan, yung testing natin mga kaibigan, hindi natin malalaman kung ano ang karat. Malalaman natin kung gold siya o hindi using nitric acid. Ayan mga kaibigan, nakuha ko lang yan last 2 days. I-kilo natin. Alamin natin kung ilan grams ito mga kaibigan. Ayan. Buksan natin. Ayan. Yan po ay nasa mode na grams. Ayan. So, ayan mga kaibigan, 1.4 grams. Kung yan po ay 14 karat, ang isang grams po ay nagkakahalaga ng 1,800. Kung 18 karat, nagkakahalaga po yan ng 2,300 yung per gram. Kaya kung ito ay 14 karat, nasa 3,200 mga kaibigan. Ayon doon sa ating binibentahan ng ating mga gold na nakukuha sa metal detecting. So ayan mga kaibigan, alamin na natin kung gold ba ito hindi. Ayan mga kaibigan. So ito mga kaibigan, nakuha ko ito, kunting kwento lang mga kaibigan, nakuha ko ito sa beach, tabing dagat. Nag-excavate ang bako doon at nilalagay yung buhangin sa gilid ng beach at gagawin siyang baywalk mga kaibigan. So ayan, nag-detect tayo doon, nakita natin to, na-detect siya ng metal detector Gopine 22. So ayan, sa unang tingin mo ko lang sa natural na appearance niya, pag gold siya mga kaibigan, hindi po siya magkakaroon ng tarnish at patina or hindi siya mangingitim. Kung siya ay 14 karat, 18 karat, 21 karat, 24 karat, hindi po yan tinatabla ng patina at saka ng tarnishes, dumi. Mananatili siyang kulay dilaw at shiny. Pero pag 10 karat mga kaibigan, 8 karat, nagkakaroon po siya ng kulay itim na mancha. Ayan. So ito pong ating singsing na nakuha, wedding ring. Wala pong nakalagay na tatak na kung anumang tatak. Plain po siya. Ayan. Kaya hindi natin malaman kung anong karat siya. Pero ang alamin natin kung gold ba siya o hindi using nitric acid. Na napakadali lang gawin ito mga kaibigan. Ito po yung nitric acid saka yung bato na galing sa Lazada. 150 pesos lang meron ka na mga kaibigan. Ang natetest nito mga kaibigan ay yung platinum, silver, saka gold. Ayan. Pero hindi siya malalaman kung anong karat. Pero malalaman niya kung gold o hindi mga kaibigan. So nagamit ko na ito mga kaibigan. Yung 10 karat, hindi siya nadidissolve. 14, saka yung 18, saka 21. So yung 8 karat, natutunaw niya mga kaibigan. Ayan. So, ang gagawin natin mga kaibigan, kung wala ka nito, kasi bibili ka pa sa Lazada, kung wala ka niyan, gamitin na lang natin mga kaibigan, yung buhay na bato. Sa tingin ko itong buhay na bato ito ay obsidian rock. Kasi tayo po mga kaibigan ay nangungulikta din ng mga gemstone, mga semi-precious at precious stone, katulad ng ruby, diamond, emerald, sapphire, yan, mga citrine, amethyst, nagkukulikta din tayo mga kaibigan. Kaya yung channel natin ay all about old item, vintage, ayan, mga gemstone, mga kayamanan mga kaibigan. Ayan ang topic natin. Kaya ito naman ngayon, aalamin natin kung gold ba ito o hindi. So, simple lang mga kaibigan. Papatakan lang ng nitric acid natin yan, tsaka ikukuskus natin to mga kaibigan. Pagka kinuskus natin, magmamantsa yan, at patakan natin ng nitric acid, pag yung
residue na napunta doon sa bato, sa black na bato, gamitin niyo po yung makinis na black bato. Pag may natirang residue at di natunaw ng nitric acid, ibig sabihin gold po yan. So, try na po natin mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan, ikuskus na natin sa bato yung ating gold at patakan natin mamaya ng nitric acid. Yan. Medyo pahaba mga kaibigan. Yan. Kasi mamaya mga kaibigan, ibibenta ko na to. Ayan. Ayan mga kaibigan, oh. Nagmantsa siya. Ayan. Pag ang mantsa mga kaibigan ay dilaw, possibly gold yan. Pero may kahalintulad kasi siyang mantsa mga kaibigan, yung dilaw na tanso. Katulad din niya ng gold ang mantsa. Kaya kailangan nating i-test ng nitric acid para malaman natin kung gold yan o hindi. So ayan mga kaibigan, patakan na natin ang nitric acid. So paalala lang mga kaibigan, wag niyong papatakan o wag mababasa na nitric acid ang daliri nyo kasi yan ay masusunog ang balat nyo niyan. Delikado po yung nitric acid sa balat. Kaya as long as possible kung may gloves kayo ay gamitin, at kung wala naman iwasan lang mga kaibigan malagyan yung kamay ninyo. So ayan mga kaibigan, patakan na natin yung ano natin bato na mayroong gold, kung ito ba ay gold. Pag natunaw mga kaibigan ay hindi gold. Pag may natirang residue ay gold po mga kaibigan. Pero hindi po ito applicable sa 8 karat. Kasi ang 8 karat po ay natutunaw talaga ng nitric acid na galing Lazada. Yan mga kaibigan, patakan ko na para malaman natin ang resulta. Kaunti lang mga kaibigan. Yan o. Ayan mga kaibigan, napatakan ko na siya nitric acid. Hindi man lang siya umusok. Hindi man lang siya bumula. So ayan o. So lagyan pa natin mga kaibigan para sigurado kung gold ba yan o hindi. So ayan mga kaibigan o. Tingnan nyo ang resulta o. Ang ibig sabihin ng singsing kong nakuha sa metal detecting ay tunay na gold. Kasi hindi siya nabura or umusok nung nilagyan natin ng nitric acid. So, ayan mga kaibigan ang napakasimpleng paraan ng pagtetest kung good ba yung nakuha yung alahas na walang hallmark. Yan po ang gawin nyo para malaman mo kung gold ba yan o hindi. So, ayan mga kaibigan ang topic nating simple ngayong araw. At least nakabigay sa inyo ng kaalaman, kunting kaalaman kung paano malaman na ang jewelry nyo ay gold. So once again mga kaibigan, pag ang jewelry nyo kinuskos sa batong buhay na itim at yung mancha, yung dust ng gold ay hindi nawala, yan po ay gold gamit ang nitric acid. Pero pag yan po ay nasunog at nabura, yan po ay malamang 8 karat o kaya ay piki. So ayan yung mga kaibigan. So, maraming po salamat po sa panonood mga kaibigan at pagtitiwala. Kung gusto mo mga topic tungkol sa mga treasure, metal detecting, barya ng buong mundo at paglilinis ng coin, paglilinis ng mga alahas, pakisuportan lang po ang channel natin. God bless you all. Bye-bye!